Pwede ba, Ma, Dad? Hindi na ako bata. Nanginginig ang tinig ni Catalina Oliver habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kahit ano pang problema ninyo sa negosyo, please, huwag niyo akong idamay. Hindi niya akalain na sa likod ng mga salitang mahal ka namin at ng mga halakhakan tuwing hapunan, bilang isang pamilya ay may lihim palang kasunduang nakatali sa kanyang pangalan. Isang kasunduang ginawa ng hindi siya tinatanong. Isang kapalarang isinulat nang hindi siya kinonsulta. Anak, malamig na sabi ng kanyang ama na si Arnulfo habang nakatalikod at nakatanaw sa malawak na bintana. Hindi ito simpleng usapan lang. Hindi ito drama na pwedeng tapusin sa iyakan. Ayusin mo ang sarili mo at ayaw na ayaw kong makitang ganyan ka sa harap ng kumpare ko at ang anak niya bukas ng umaga. At napaatras ang kilay niya on her disbelief. Hindi rin ito isang board meeting, Dad, na ang boses mo ang batas. Sagot ni Catalina, mas tumapang ang tinig. Buhay ko to at ako ang masusunod. Mas lalong hindi ako kasama sa mga empleyadong pinaparusahan mo kinsenas katapusan. Para sumunod sa mga utos mong wala namang kwenta. Hindi mo ko tau-tauhan. Sa isang iglap, humarap si Arnulfo na may matigas ang ekspresyon. May talim ang mga mata at walang babala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napabaling ang kanyang ulo sa lakas. Parang umalingaw-ngaw iyon sa bawat sulok ng malawak na silid. Tahimik ang lahat. Ang natitira na lang ay ang kirot sa kanyang pisngi at ang mas malalim pang hapdi sa kanyang puso. Walang modo. Galit na sigaw ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Unti-unting inangat ni Catalina ang tingin. Namumuo ang luha, ngunit hindi siya nagsalita agad. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, magpapakasal ka sa anak ng ninong mo. Madiin na sabi ng kanyang ama, si Arnulfo Olivar, habang mariing nakaturo sa kanya. It was already an unwritten agreement mula pa noon. Malinaw na ang usapan. Usapan nino? Nanginginig, ngunit malinaw ang tanong niya. Usapan niyo? Para sa amin? Nakakatawa. Hindi niyo kailangang makailam sa mga desisyon ng matatanda. Sigaw ng kanyang ama. Pero kami ang ikakasal. At ako ang magdurusa kung mali ang desisyon ninyo. Hindi ka magdurusa. Kaya ka nga ipapakasal para sa security ng buhay mo. Singhal ni Arnulfo. Mayaman sila. Maayos ang pamilya. Protektado ang negosyo natin. Negosyo na naman? Kailan naging mas mahalaga ang kumpanya ninyo kaysa sa anak nyo? Catalina! Sigaw ng kanyang ina, si Lourdes, habang lumalapit at hinahawakan ng braso ng asawa. Arnulfo, tama na. Huminahon ka. Huwag kang makialam, Lourdes. Kung ayaw mo madamay sa galit ko sa batang yan. Napaatras si Lourdes, nanggigilid ang luha. Anak, naiintindihan ka namin. Talaga po ba? Kasi pakiramdam ko, hindi nyo ko naiintindihan. Pakiramdam ko hindi nyo ko kilala. Ang kilala nyo lang ay ang pera ninyo at ang negosyo nyo. Tumikim si Arnulfo. Hindi ito tungkol sa gusto mo. Responsibilidad mo ito bilang anak. Responsibilidad? Simula kailan naging responsibilidad ng anak ang magbayad ng pagkukulang ng magulang? Parang nabingi ang silid sa mga sandaling yun. Namumula ang mukha ni Arnulfo. Ingrata! Wala kang utang na loob. At ngayon naman utang na loob? Paulit-ulit niyang sabi, tila sinusukat ang bigat ng mga salita. Utang na loob ang pagpapalaki sa akin? Utang na loob ang pagiging anak ko? Pinag-aral ka namin sa pinakamagandang eskwelahan. Binigay namin ang lahat sa'yo. Sigaw ng kanyang ama. At kapalit noon ng kalayaan ko? Ganun ba, Dad? Kasama ba sa tuition fee ko ang karapatan kong piliin kung sino ang mamahalin ko't makakasama sa buhay? Hindi ka dapat umibig para sa sarili mo lang. Umibig ka para sa pamilya mo. Para sa pangalan natin. Hindi ka dapat makasarili. Sagot ni Arnulfo. Hindi ako isang apelyido lang. Hindi ako extension ng business deal nyo. At kahit siguro kahit kailan, hindi ko maiintindihan kung bakit package deal ang mga anak sa negosyo ninyo. Napahagulgol si Lourdes. Anak, please, subukan mo muna. Kilalanin mo siya ng maayos. Baka magustuhan mo. Ma, mahinang sabi ni Catalina.
Ngunit mas mabigat ang tono. Ang pagmamahal hindi pinipilit, hindi ini-schedule, hindi ipinapasa sa papel. Mas bata ka pa para maintindihan ang realidad. Sa mundong to, hindi puro emosyon ang umiiral. Mariing sagot ni Arnulfo. At hindi rin puro pera. Mabilis niyang balik. Hindi lahat nabibilidad. Hindi pati ako. Tumigil ang ama. Huminga ng malalim at sa tinig na halos pasigaw, binitiwan ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Kaya kung ayaw mong sumunod, malawak ang pintuan. Lumayas ka. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Catalina. Hindi niya alam kung mas masakit ang pisngi niyang namamanhid o ang katotohanang kayang sabihin iyon ng kanyang ama. Arnulfo! Pigil ni Lourdes. Hindi mo pwedeng palayasin ang anak mo. Siya ang pumipili niyan. Kung mas mahalaga sa kanyang pride niya kaysa sa pamilya, lumaya siya. Namilog ang mga mata ni Catalina. Hindi makapaniwala sa naririnig mula sa unang lalaki sa kanyang buhay. Ang haligi ng tahanan, ang taong inakalang ipaglalaban siya kahit kanino. Siya rin pala ang unang magtutulak sa kanya palayo. Tahimik niyang pinahid ang luhang kanina pa nagbabadya. Ngunit ngayon, patuloy na dumadaloy. Sa panginginig ng boses, mahina ngunit buo ang loob niyang sabi, "Fine, hindi mo na ako makikita dito." "Hindi totoo yan," umiiyak na sagot ni Lourdes. "Talaga?" Tumingin siya sa ama. "Kung hindi ako papayag sa kasal, itatakwil niyo ako?" "Ibig sabihin, may kondisyon ang pagmamahal niyo." "Sumusobra ka na," galit na sabi ni Arnulfo. "Hindi pa nga ako nagsisimula sa sarili kong buhay. Gusto ninyong ipakasal ako sa lalaking halos hindi ko kilala para iligtas ang negosyo niyo? Sabihin niyo sa akin, saan doon ang pagiging magulang?" Walang sumagot. Ang katahimikan ay mas masakit kaysa sigawan. Bumuntong hininga siya. Kinuha ang maliit na bag sa sofa. Ilang damit, wallet, cellphone. "Catalina, wag. Saan ka pupunta?" Pakiusap ng ina. Bumuntong hininga siya. Kinuha ang maliit na bag sa sofa at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Bawat yabag ay mibigat. Bawat hakbang ay parang pamamaalam sa buong mundong kinalakhan niya. "Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang babalik." Malamig na sabi ni Arnulfo. Huminto siya sandali. Hindi siya lumingon. "Alam mo, Dad, ang akala ko ang tahanan ay lugar na uuwian kapag nasasaktan ka. Hindi ko alam na dito pala nagsisimula ang lahat ng sugat." Unti-unti siyang naglakad papunta sa pintuan. Bawat hakbang parang may kasamang pagkapunit ng isang bahagi ng kanyang pagkabata. "Catalina, bumalik ka dito!" Sigaw ng kanyang ina. Nanginginig ang tinig, ngunit nanatiling nakatayo dahil sa takot sa asawa. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili ni Catalina ang sarili, kahit kapalit nito ang lahat ng meron siya. Hinawakan niyang doorknob. At bago niya tuluyang isinara ang pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. "Hindi niyo ko pagmamayari," mariin niyang sabi. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila ng ama niya. Puno ng galit ang sa lalaki, puno ng sugat, ngunit matatagang sa kanya. At sa pinto bago niya tuluyang isinara, nagsalita pa siya. "Anak ninyo ko, hindi isang kontrata, hindi puhunan, at lalong hindi isang kabayaran." Sunod-sunod ang pag-bottoms up ni Catalina sa mga nakapilang shot glasses na nasa harapan niya. 1, 2, 3, hanggang sa hindi niya na mabilang kung ilan pa ang naubos. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na magpakita ng kahit anong pagkailang o pait sa muka. "Tonight I deserve this," sabi niya sa sarili, sabay mapaklang ngumiti. "This is my night. May freedom." Hindi ito ordinaryong selebrasyon. Ito ang araw na napagpasyahan niyang kalimutan ng lahat. Ang galit ng kanyang ama, ang mga utos na tila tanikala, at ang kasunduang gustong ipilit sa kanya kapalit ng negosyong hindi naman niya ginusto. Kaya ngayong gabi, magpapakasaya siya. Wala siyang ibang iisipin kundi ang musika,
Ang tawanan, ang alak na unti-unting binubura ang bawat pait sa dibdib. Birthday ng kaibigan niya at nakikiselebrate siya para dito. Pero ang totoo, nilulunod lang niya ang sarili dahil sa sariling problema. Happy birthday! Sigaw ng mga kaibigan nilang dumayo pa mula sa iba't ibang panig ng bansa. Halos sabay-sabay ang kanilang mga tili. Sabay din sa malakas na tugtog ng uplifting trance music na bumabalot sa buong hardin. Let's drink to freedom! Sigaw naman niya sabay taas ng baso. Tili at hiyawan naman ang sagot ng mga taong nakarinig sa kanya. Ngunit sa likod ng ngiti, may halong lungkot. Sa bawat tagay, gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang maging masaya kahit walang basbas ng ama. Catalina, are you okay? Tanong ng isa niyang kaibigan. Ngumiti siya at pilit na masigla. I've never been better. Tonight I'm free. Lipat muna ako sa kabila. Sigaw ng dalaga. Halos nakikipagkumpetensya sa ingay ng tugtugin habang nakaturo sa direksyong patungo sa kabilang bahagi ng hardin. Go, go! Sabay tili at pabirong tulak ng mga kaibigan niyang bakla at halakhak ang kasunod mula sa mga ito. Pilit niyang pinatatag ang bawat hakbang kahit unti-unti nang nagiging magaan ang paligid sa sobrang dami ng nainom. Ramdam niya ang pag-ikot ng mundo. Ngunit hindi niya hinayaan na makita ito ng iba. Di ako lasing. I'm just happy. Panlilin lang niya sa sarili. Ngumiti siya ng malapad kahit pilit. Habang marahang kumikending sa bawat tunog ng bass na bumabalot sa gabing yun. Ngunit bawat hakbang niya, tila may sariling direksyon, pasuray-suray at mabigat, hanggang sa biglang nabali ang takong ng mamahalin niyang sapatos. At bago pa man siya makabawi, dumula siya sa makintab na tiles ng hardin. Napasinghap si Catalina. Mabilis na kumawala ang kaba sa dibdib habang naramdaman niyang mawawala na siya ng balanse. Oops, I got you. Isang mainit at matatag na bisig ang biglang sumalo sa kanya. Napatigil siya. Nang itaas niya ang tingin, bumungad ang isang lalaking tila, hinugis mula sa liwanag ng buwan. Matangkad, matipuno at halatang sanay sa gym. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng hardin ay banayad na tumatama sa mukha nito. Inilantad ang makinis nitong balat at ang matikas na panga. Parang huminto ang oras. Ang ingay ng musika, ang tawanan ng mga bisita, lahat ay tila naglaho. Ang natira lamang ay ang tibok ng kanyang puso at ang lalaking nakasalo sa kanya. Makapal at mapula ang labi nito. Malinis ang amoy, may halong alak ngunit hindi nakakaasiwa. Mainit ang mga palad nitong nakadikit sa likod ng kanyang gray glittery backless dress. Mainit ang mga palad nitong nakadikit sa likod ng kanyang gray glittery backless dress at ramdam niya ang bawat segundo ng pagkakahawak nito sa kanya. Tila may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanilang pagitan. Who are you? Tanong ni Catalina sa sarili, hindi niya maialis ang tingin. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting may tiwala sa sarili. Kalmado, ngunit mapanukso. Napalunok si Catalina at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Lalong tumindi ang kabog ng kanyang dibdib nang bahagyang kumislot ang labi ng lalaki. Tila may sasabihin, ngunit bago pa man ito makapagsalita, kumilos na si Catalina. Hindi niya na napigilan ang sarili. Dahil sa halong alak at kakaibang init ng sandali, kusa niyang inilapat ang kanyang labi sa labi ng estranghero. Madiin, marahas at may kakaibang init. Mapusok na para bang hindi siya takot kung tatanggihan siya ng lalaki. Sa unang pagkakataon, hinalikan niya ang isang lalaking ni minsan, hindi niya nakilala, ni sa panaginip ay hindi niya nakita. Mabilis din siyang natauhan, agad siyang umatras palayo sa lalaki. Namumula nanginginig at halos hindi makapaniwala sa sariling ginawa. Hinubad niya ang kanyang 3 pulgadang sandals at itinutok iyon sa lalaki. Hoy, lasing lang ako pero I don't like you. Sabi niya ng mariin, pilit tinatakpan ng kaba at mabilis na tumalikod at naglakad ng ilang hakbang. Walang imik ang lalaki. Tila gulat pa rin sa ginawa ng dalaga at pag-ieskandalo nito. Lalong nainis si Catalina sa pananahimik nito. Bumalik siya, hinarap ito ng diretso
At sa malamig ngunit nanginginig na tinig, binitiwan niya ang salitang, "At wag na wag mo kong susundan." Klaro? Mabilis niyang ibinaba ang tingin, tsaka isang malutong na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ng lalaki. "Ano't, miss, baliw ka ba?" Gulat na napatanong ng lalaki. "Mas baliw ka!" Matapos ang nakakahiyang moment ni Catalina, ay tinalikuran niya ang lalaki habang nakapaa. Tumakbo siya ng malayo, palayo sa garden, palayo sa mga ilaw, at palayo sa lalaking hindi niya alam kung gusto niya ba itong makalimutan o muling makita. Sa bawat hakbang niya, ramdam ni Catalina ang init ng halik na yon at ang kabog ng puso niyang tila hindi na muling tatahimik. Maingay pa din ang event place sa labas at tuloy-tuloy ang mga nakakaindak na tugtugan habang patuloy pa rin na paikot-ikot si Jerome Valmorida para hanapin ang babae. "Baliw ata yun," gigil niyang sambit. Nagkiskis ang kanya mga ngipin sa nararamdaman na inis na hindi man lang niya maalala ang kabuuan ng babae. Alam niyang maganda ito at may pagkaporselana ang kutis, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagrehistro ng maliwanag sa kanyang utak ang pisikal na katangian ng mapangahas na babae. Sa palagay niya, madilim at halos pare-pareho na maituturing ang mga tao sa kanyang paligid. Isa pa ay medyo nakainom na siya at alam niyang he's a bit tipsy or more than that, but not totally drunk. Lahat ata ng nainom niya, tila nilipad ng hangin sa pagkakahampas ng palad ng babaeng yun sa kaliwang parte ng pisngi niya. "Makita lang kitang babae ka. Pagbabayarin kita, makikita mo." Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nasampal at hindi biro ang sampal na yun, masyadong malakas. Para bang may galit ang babae sa mundo at sa mukha ni Jerome iyon ibinuhos. Halos para na siyang nabingi sa lakas ng pagkakatama ng palad ng babae sa kanyang pisngi. Kilala ko ba siya? Nang halik tapos biglang nanampal? Hindi niya lubos maisip. Patuloy niyang ibinubulong sa sarili habang sinusuyod ang daanan. Ultimo kasulok-sulukan para lamang makita ang may sayad na babae. Tumambay muna siya sa isang bar station na nasa gilid at nilagok ang on the rack niyang ni-request sa bartender. Pinaikot-ikot niya pang daliri sa liquor glass habang pilit na sinasariwa ang mga pangyayari. Tila parang naging isang palaisipan sa kanya kung isa ba ito sa mga naging babae niya. Si Alex kaya yun? Magkasing katawan sila, pero hindi. She is in US now. Imposible. At bakit naman siya sasampalin? Sunod-sunod niyang pagtatanong sa sarili. Andito ka lang pala. And he was stopped. Si Justin, ang nakababata niyang kapatid. Buong pamilya nila ang invited sa event na yon. Although hindi nila personal na kilala ang celebrant. Ganun naman ang mga may mga pinangangalaga ang mga negosyo. Malawak ang kanilang mga network and their parents are trying to make a new batch sa generation nila. A good tactic to be considered. Justin is 3 years younger than Jerome and yet he has a different personality sa isa. Hindi umiinom at reserve ang personality. Less friends ang gusto at mas na-enjoy pang kausapin ng Polaroid camera nito at ang mamahalin niyang smartphone to vlog. He is somehow a geek in a different manner. Mommy message me. Punta daw tayo sa loob. Tigil mo ng pambababae mo dito. Ayokong makipagbiruan sa'yo ha. Pagsusungit pa niya na sinabayan pa niya ng pagsuntok sa braso nito ng marahan. While walking towards the place, ay hindi pa din niya tinigilan isa-isahin ang mukha ng babaeng tila wanted sa kanya. Makita lang talaga kitang babae ka. Naisip pa niya na para bang may pagbabanta. Samantala, nakiusap si Catalina sa kaibigan na makapagpalit man lang ng susuoting damit mula sa closet nito. Nanghiram na din ito ng sapatos instead na sandals. Gusto niyang magmukhang simple na lamang para hindi makilala ng lalaking sinampal niya kani-kanina lamang. Habang nag-e-enjoy siya sa kakapili ng maisusuot, ay siya namang biglang pagpasok ng kaibigan na humahangos. Catalina, tarantang pumasok ang kaibigan sa kwarto nito. Andiyan ang daddy mo, galit na galit at sinusundo ka. Sabihin mo wala ko. Mangiyak-ngiyak na bulong ni Catalina habang hawak ang braso ng kaibigan niyang si Mara.
Please, sabihin mo umalis na ako. Sabihin mo hindi mo alam kung nasan ako. Kahit ano, magdahilan ka. Namumutla siya. Ramdam pa rin niyang pagod at galit mula sa pag-alis niya sa bahay nila. Ilang araw lang ang lumipas. Ang simpleng birthday party ni Mara na dapat ay pahinga niya, mula sa gulo, ay tila magiging entablado pa ng panibagong eksena na gawa ng sariling ama. Kat, nag-aalangang panimula ni Mara. Pasilip-silip sa labas ng kwarto. Alam niyang nandito ka. May picture pa nga siyang pinakita sa amin ni Mami. Kuha raw yun kanina sa gate. May nagsumbong. Damn it! Pabulong na mura ni Catalina. Hindi ba siya napapagod na kontrolin ako? Sinabi kong baka mali siya pero napahinto si Mara nang may marinig na kaluskos mula sa baba at muling nakahinga ng maluwag nang marinig na sumara ang main door sa ibaba. He's here. Kausap niya sina Mami at tingin ko hindi siya mukhang makikipag-usap lang. Kinabahan si Catalina. Libangin mo si Daddy please. Mara, tatakas ako. Ayokong umuwi sa amin. Hindi pa ngayon. Paano? Nasa labas ang mga tao. May program, may host, may live band. May mga kasama pa ang daddy mo. Hindi ka makakalabas basta-basta. May backgate kayo, di ba? Sa likod ng hardin. Oo, pero hindi pa man natatapos ang usapan nila ay biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mikropono mula sa ibaba. Testing, mic test. Unti-unting nawala ang tugtog. Huminto ang tawanan. Ang masayang ingay ng selebrasyon na palitan ng nakakabinging katahimikan. Nagkatinginan sina Catalina at Mara. At ilang segundo pang lumipas, narinig ang isang boses na pamilyar kay Catalina. Malalim at puno ng kontrol. Catalina! My one and only daughter, lumabas ka na dyan. Anunsyo ng kanyang ama sa mikropono. Parang piniga ang dibdib ni Catalina. Or else, dugtong nito, malamig at malinaw ang bawat salita. Magugulo ang party ng kaibigan mo. And I know, hindi ito ang gusto mong mangyari, hindi ba? Ayaw natin ng iskandalo. Delikadesa, iha. Yan ang ibigay mo sa akin ngayong gabi. At nagsimulang magbulungan ang mga bisita. May ilang napailing, may ilang nadismaya dahil sa pagkaistorbo ng kasiyahan. May mga matang naghahanap at handang manghusga. Binibigyan kita ng ilang minuto. Lalabas ka dyan o madadamay ang mga taong hindi dapat madamay? Shit, bulong ni Catalina, sabay hilamos ng palad sa mukha niya. He would really do this. Hindi ako makapaniwala na he got this far. Kat, hindi to tama. Grabe pala yung daddy mo. Gusto mo ba talagang harapin siya at ipahiya ang sarili mo? Sabi ni Mara. Ayoko, pero mas ayokong madamay ka. Huminga siya ng malalim, suot niyang simpleng damit, plain white blouse at maong. Hindi siya nakaayos para sa entabladong yun. Pero marahil hindi naman niya kailangang magmukhang perpekto at nakaayos para makita ng lahat. Mara, sa lahat ng nangyari, I am so sorry. Hindi ko alam na mangyayari to. Sabi niya kay Mara. Hoy, ano man ang mangyari, nandito ko. At may backup plan. Anong backup plan? Ngumiti ng bahagya si Mara. Mamaya mo na malalaman. Bumaba ka na, go. Lumabas si Catalina mula sa kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. 10, 9, 8, 7. Narinig niya ang pagbibilang ng kanyang ama, parang isang execution. Dad, I'm here! Sigaw niya bago pa umabot sa 5. Nahawi ang mga tao, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, mula ulo hanggang paa. May pagkilala, may chismis at may panghusga ang bawat mga salita at bulungan. She walked like a defendant entering a courtroom. Finally, sagot ng ama sa mikropono, sabay baba nito mula sa stage. Lumapit ito sa kanya, mahigpit ang panga. Ano bang iniisip mo, Catalina? Pabulong, ngunit may ngiting pilit para sa audience. Pinapahiya mo ko? Hindi ako ang may hawak ng mikropono, Dad. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Hinila niya sa braso ang anak papunta sa loob ng bahay at doon, gigil na hinarap ang anak. Pinauuwi kita. Tumatawag kami. Nagmamatigas ka pa rin.
Sumama ka sa akin. Now, uuwi na tayo. Ayoko. Don't test me. Umuwi na tayo ngayon din. Para saan? Para pilitin mo na naman ako? Para ipaalala na wala akong choice? Choice? Napatawa ng mariinang ama. Ang choice mo'y maging mabuting anak o maging mabuting asawa. Daddy, umuwi ka na. Umalis na ako sa bahay. Sinabi ko na sa inyo, itakwil nyo na ako. Ako nang nagmamakaawa sa inyo. Wala kayong mapapala sa akin dahil kahit anong gawin nyo, wala na kayong anak na susunod pa sa mga ilusyon nyo. Nag-iba ang anyo ng mukha ng kanyang ama. Huwag mo kong hamunin. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Miss call mula kay Mara at may mensahe mula roon. The car is ready sa likod. Good luck, Catalina. Have your freedom. Napatingin siya sa paligid. Sa labas ng bintana at sa may bandang gilid ng crowd, nakita niya si Mara. Bahagya itong tumango. Humigpit ang hawak ng ama sa kanyang braso. Tara na. Dad, stop. Pagkatapos, umatras siya ng isang hakbang at sinundan niya pa ito. Catalina! Babala ng kanyang ama, ngunit umatras siya ng tuloy-tuloy. Dad, you may now disown me. Goodbye. At bigla siyang tumakbo. Catalina! Bumalik ka dito! Galit na sigaw ng ama. Nagkagulo ang mga tao. May sumubok humarang, ngunit siya'y nakaiwas. Tinahak niyang gilid ng hardin. Naririnig niya ang mga yabag ng ilang tauhan ng kanyang ama. Harangan ng gate! Sigaw ng ama mula sa malayo. Bilisan mo, Catalina! Bulong niya sa sarili nang biglang may humila sa kanya sa dilim. Tinakpa ng bibig niya. Andoon yung babae! Sigaw ni Justin habang tinuturo ang mga lalaki sa ibang direksyon. Liwanag lang ng sikat ng buwan ang umaaninag sa mukha ng lalaki. Nakilala ni Catalina ang lalaking to. Huwag kang magingay kung ayaw mong mahuli ng mga humahabol sa'yo. Bilin pa niya habang nakakulong si Catalina sa mga braso ng lalaking nakatukod sa puno. What do you want? Kailangan ko nang umalis. Hindi pa siya nakakatapos, nasiil na siya ng halik ng lalaki. Naniningil lang ako dahil ninakawan mo ko ng halik kanina. Pwes, bayad na ako. Lumayo ka nga sa akin. Ganun lang? Wala man lang thank you na inilayo kita sa kanila? O baka gusto mong tawagin ko sila? Thank you, okay na? Sabay tulak niya pa rito. I like you. At doon ay napatigil silang dalawa. I need to go. Pagbawi ni Catalina sa katahimikan. Jerome nga pala. Sigaw pa niya habang tumatakbong palayo si Catalina. Narating niya ang likod bahay at doon isang itim na kotseng naka-idle. Bukas ang passenger door. Mula sa driver's seat, sumenyas ang kapatid ni Mara. Get in. Wala na siyang inisip. Sumakay siya at isinara ang pinto. Sa rearview mirror, nakita niya ang ama niya sa may dulo ng hardin. Galit nanginginig, ngunit hindi na siya maabot. Umusad ang kotse. Catalina! Bumalik ka dito! Ilang linggo na siyang nagtatago sa probinsya ni Mara. 45 minuto lang ang layo mula sa dating mundo na ginagalawan niya. Pero pakiramdam niya, ibang planeta na iyon. Tahimik ang umaga, may amoy ng basang lupa at bagong saing na kanin. At walang CCTV sa bawat sulok na pwedeng mag-ulat sa ama niya kung nasaan siya. Malaya nga siya. Pero para rin siyang isang takas na preso kung magtago. Laging nakasombrero, laging nakayuko, laging handang tumakbo kapag may itim na SUV na dadaan. Hindi ako pwedeng ganito habang buhay. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin sa kwarto ni Mara. Kailangan niyang kumilos at kumilos nga siya. Nagpakingki siya ng buhok, kulot na kulot, halos hindi na makilalang dating tuwid at makintab niyang hair. Nagpatan siya ng balat sa isang maliit na klinik sa bayan. Nagpalagay pa ng maliit na nunal sa gilid ng labi at naglagay ng makapal na salamin instead contact lens. Sigurado ka, miss? Malaking pagbabago to. Tanong ng aesthetician. Kailangan ko po ng bagong muka for a change. Halatang wala kayong magawa sa pera nyo. Sakay pa ng kanyang kausap at sa salamin unti-unting nawala ang mistisang heredera. Ang pumalit, isang simpleng probinsyanang may kulot na buhok, morenang balat at nunal na parang signature. Simula ngayon, hindi niya nadadalhin ang dati niyang pangalan.
Siya na si Katrina. At ngayon ang araw ng bagong buhay niya. Nasa bus siya papuntang Maynila. Isang backpack lang ang dala niya. Walang alalay, walang driver, walang bodyguard. "Oh, kubaw! Kubaw!" sigaw ng konduktor. Nagulantang siya. "Po? Miss, kubaw na! Huling estasyon!" Ay, opo." Muntik pa niyang maiwan ang tsinelas niya sa pagmamadali niya. Hinablot niya ang backpack at bumaba ng bus. Mainit, maingay at amoy usok ang paligid. Pero sa kakaibang paraan, parang may kasamang kalayaan ng hangin ng Maynila. "Okay, Katrina ka na. Hindi ka na prinsesa. Katulong ka na." Bulong niya sa sarili. Deep breath. Instruction niya sa sarili. Desidido na siya. Pipiliin niyang mamuhay mag-isa kahit magsimula sa ibaba. "Ikaw ba si Katrina, yung nare-rekomenda ng yaya ni Mara?" Napalingon siya, isang babaeng nasa mid-40s. Maaliwalas ang muka at mukhang sanay sa city life ang nakangiti sa kanya. "Opo," mabilis niyang sagot. "Halika, hinihintay na tayo ng amo natin. Doon nakaparada ang kotse. Susan nga pala." "Salamat po sa pagsundo, Ate Susan. Katrina po," sagot niya. Pilit pinapababa ang tono para hindi halatang sanay siyang mag-English ng tuloy-tuloy. "O basta wag kang kabahan ha," sabi ni Susan habang naglalakad sila. "Mababait naman ang amo natin. Medyo mayabang na cute lang yung isang amo natin." "Mayabang na cute?" ulit ni Katrina. "Gwapo naman kasi, kaya ang hirap kainisan. Parang lambing lang niya yung pangasar kaya minsan napagkakamalang mayabang." Dagdag agad ni Susan na may ngiti. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Pagdating sa kotse, isang sleek na itim na sedan, nakatayo ang driver sa labas. May suot na shades kahit hindi naman sobrang tirik ang araw. "Sir, siya na po si Katrina," sabi ni Susan. Tumango ang lalaki habang nakayuko naman si Katrina, tsaka binuksan ang pinto sa likod ng kotse. Dahil sa nakasanayan, pabagsak siyang pumasok sa loob ng kotse. Parang siya pang may-ari at napabuntong hininga pa siya. Finally, bulong niya sa sarili. "Is everything alright?" Napalingon siya. Nakaupo na sa driver's seat ang lalaki. Matangos ang ilong, malinis ang gupit. May konting smirk sa labi na parang sanay siyang hinahangaan. At gwapo, yung tipong unfair. "Okay ka lang?" ulit ng lalaki. This time, nakatingin na talaga sa kanya sa rearview mirror. Wala nang sunglasses na suot-suot nito kanina. Lumaki ang mata ni Katrina. "Ikaw?" Napataas ang kilay ng lalaki. "Yes, ako nga. Ako ang amo mo." Napatakip siya ng bibig. "Jerome? Of all people, si Jerome." Ang lalaking ninakawan niya ng halik at sinampal sa isang party. Ang lalaking minsan nang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang lalaking hindi niya malimutan ng ngiti. Pero malinaw, hindi siya kilala nito. "Do I know you?" tanong ni Jerome. Cool na cool ang tono. Namula siya hanggang tenga. Sorry po, akala ko kasi may kamukha po kayo." "Gwapo rin ba?" Napakurap siya. "Po? Yung kamukha ko, gwapo rin ba? Kasi kung hindi, imposible." Napatawa si Susan sa harap. "Sir, wag mo namang takutin yung bago." "Hindi ako nananakot. Nagfa-fact check lang." Katrina felt her brain short circuit. Gwapo naman po." "Good answer." Sagot nito sabay andar ng kotse. Lalong hindi siya mapakali nang maramdaman niyang panay ang sulyap nito sa kanya sa salamin. Unti-unti siyang gumilid, inilugay ang kulot na buhok para matakpan ng kalahati ng mukha niya. "May tinataguan ka ba?" tanong ni Jerome. Ikinagulat niya ang tanong na iyon. Pakiramdam niya ay namuo ang kanyang pawis. "Wala po." "Sure ka? Kasi parang nasa witness protection program ka. Kung makaladlad at magtago ng mukha sa buhok mo." Napasinghap si Susan. "Sir." "Ano? Observation lang." "Bagong salta po kasi ako." Depensa ni Katrina. Napapikit siya sandali. "Kalma, Katrina ka. Hindi ka kilala nito. Kumilos ka nga ng normal." "Ngayon ka lang ba nagkaroon ng gwapong amo?" Bigla ang tanong ni Jerome. Nanigas siya.
habang pigil naman ng tawa ni Susan. Hindi po. Talaga? Bakit parang hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Kasi po, nagdadrive kayo. Professional answer. I like it. Nakangising sabi ni Jerome. Kapal. Bulong niya sa sarili. May sinabi ka? Wala po. Good. Kasi sensitive ako. Sa ano po? Sa compliments. Napailing si Susan. Sir, tama na. Baka bumabayan sa gitna ng EDSA. Hindi siya bababa. Mukha siyang fighter. Sagot ni Jerome. Napatingin si Katrina sa kanya sa salamin. Saglit nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kuryente. At ngumiti si Jerome. Hindi yung mayabang ng ngiti. Yung medyo totoo. Relax ka lang, Katrina. Hindi ako nangangagat. Unless kinakagat ako. Sabi nito, mas mababa ang boses. Sir? Sabay sabi ni na Susan at Katrina. Tumawa siya at sa unang pagkakataon mula nang tumakas siya sa lumang buhay niya, napangiti rin si Katrina ng totoo. Hindi niya alam kung good idea bang mapunta sa bahay ng lalaking to. Mayabang, gwapo at dangerously charming. Pero isang bagay ang sigurado, hindi magiging boring ang buhay niya bilang Katrina. At mukhang hindi niya kailangang magtago lang sa nakaraan. Pero sa lahat ng nangyari ng mga nakaraang buwan, iisa lang ang nanatiling totoo. Gwapo pa din si Jerome sa kabila ng lahat. Makaraan ng ilang araw sa malaking bahay, halos anino na lang si Katrina sa kusina. Lagi niyang kasama si Susan. Madali niyang natututunan ng mga gawain. At totoo nga, hindi naman ganoon kahirap maglaba kapag automatic ang washing machine at high-tech ang dryer. Ang pagwawalis ay robot ang gumagawa. Ang pagmamap may sariling steam cleaner. Ang totoo, minsang bulong ni Susan habang naghihiwa sila ng gulay. Display lang talaga tayo rito. Display? Ulit ni Katrina. Oo, gusto lang ng parents nila na may nag-aasikaso kapag umuwi ang mga anak nila dito sa mansyon. Nasaan ba ang parents nila? Nasa Amerika. Minsan umuwi naman dito o kaya nandoon sa puerto. Sila Sir Jerome po. May kanya-kanya silang kondo sa Makati malapit sa kumpanya. Ang sarap ng buhay mayaman ano? Madaming bahay. Tahimik na napangiti si Katrina. Hindi dahil sumasang-ayon siya sa sinabi ng kasama, kundi dahil alam niya na mas makakabuti sa kanya ang hindi makita ang presensya ng binata. Less interaction with Jerome, meaning mas safe for her, naisip niya. Dahil madalas hindi lang ang mga biruan between them ang kanyang inaalala, kundi ang pangkaraniwang mga tingin nito sa kanya. Minsan parang tinatansya siya, minsan parang kilalang kilala siya, minsan naman parang nagugustuhan niya na ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Titig na mahirap iwasan, titig na alam niyang kayang magpagiba sa pader na ginagawa niyang pananggalang, at iyon ang mas delikado. Nagdaan pa ang mga araw at mas napapadalas ang pagstay ng among lalaki sa mansyon kaysa sa wala ito. Akala ko po ba mas nag-i-stay sila Sir Jerome sa kondo nila kaysa rito? Kuryosidad na tanong niya. Oo nga, nagulat nga ako eh. Mas madalas sila sa kabila kasi mas less pagod daw sa pag-uwi. Pero ngayon parang nag-iiba ang ihip ng hangin. Hayaan mo na. Masimulan man lang ang araw natin na may mga gwapo sa paligid. Biro pa ng katiwala, nalihim naman na nagpabuntong hininga sa kanya. Napangiti siya kunwari para itago ang kaba. Pero nag-iisip na siya kung ano ang pwede niyang gawin na gawaing bahay para hindi niya ito makaharap bago pumasok ng trabaho. Bigla niyang naalala ang hardin. Madami nga palang ligaw na damo na dapat alisin doon na nung isang araw pa inuutos sa kanya. Siya nga pala, ikaw na lang daw ang mag-serve ng breakfast nila sabi ni Sir Jerome. Ako po? Hindi po ba may pinapagawa kayo sa akin sa hardin? Ay oo nga pala, pero mamaya na yon. Unahin mo muna si Sir Jerome. Pilit ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Katrina sa narinig. Inalis niya ang pagkakatali sa buhok para bumuhaghag ito at maging harang niya sa mabusising pagsusuri ng lalaki. Tahimik siyang naglagay ng bacon at toast sa mesa. Nakaupo si Jerome, naka-white polo at may buhok na medyo basa pa. Fresh from shower at annoyingly handsome. You look so familiar talaga. Bungad nito, hindi man lang tumitingin sa kanya habang nagkakape at nagbabrowse ng cellphone.
Napatigil si Katrina. Pinakikiramdaman kung siya ba ang kinakausap ng binata. Tiningnan siya ng lalaki na mas lalong nagpakaba sa kanya. Ikaw, di ko lang talaga maalala kung saan kita nakita. Typical po kasi ang mukha ko, sir. Mabilis niyang sagot habang naglalagay ng tubig sa baso nito. Maraming kamuka. Napangisi si Jerome. Oh, really? Ganyan na ba ang typical ngayon? Hindi siya sumagot pero bahagya siyang na-conscious sa gustong iparating ng amo. Kung hindi ka lang katulong, baka na-fall na ako sa'yo. Ngumiti ito at binalingan ng bacon. Biro lang, Katrina. Hindi ako pumapatol sa katulong, but don't get me wrong. No need to explain, sir. Mabilis niyang putol, pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Naiintindihan ko po, kahit ako ang nasa posisyon ninyo na isang mayaman, edukado at matalino, hindi rin ako bababa ng level ko para lang sa isang katulong. Alam mo, singit ni Justin. Mukha kang maganda, kung hindi lang nakabalandray ang kulot-kulot mong buhok palagi. I don't think so. Sabat ni Jerome. Kung maganda talaga kahit kalbo pa yan, maganda pa rin. She looks ordinary. Tumigil ang mundo ni Katrina ng 2 segundo. Looks ordinary po ba? Salamat ha. Ngumiti siya ng pilit at bigla niyang itinali ang buhok niya sa harap nila. Napakurap si Justin at napatingin naman si Jerome ng mas maigi. Oh, I stand corrected. Yung ganda mo, pwede na rin. Papasok na po ako sa loob, sir. May iuutos pa po ba kayo? Sunny side up, malasado. Sabi ni Jerome. Opo, sagot niya. Ngunit habang piniprito ang itlog, gigil na gigil siya. Ordinary pala ha? Bulong niya pa sa sarili. Sinadya niyang i-overcook ang niluluto at konting extra asin. Here you go, Sir Jerome. Abot niya habang ngiti-ngiti. Cook with love and care. Oh, looks ordinary. I mean delicious. Reaksyon ni Justin. Binigyan ng masamang tingin ni Jerome ang kapatid bago tinikman ang itlog. Tahimik. Kumagat ulit. Tahimik pa rin. Tapos biglang, water! May tunog pagkasamid at pagkakasabi. Agad namang nag-abot si Katrina. More water, sir? Pilya niyang tanong. May juice ba? Halos pabulong nitong sabi habang umiinom. Orange juice po? Painosente niyang sagot. Please. Kumilos si Katrina para kumuha pero pinigilan na siya ni Jerome. No, dito ka lang. Sabi nito kay Katrina. Mas gusto kita dito. Sure. At abot tenga ang ngiti ni Katarina sa narinig. Ayon, bumait din sa wakas. Nakaganti din. Bulong niya sa sarili. At nang makatapos makakain ng mga amo, daglian siyang tumungo sa kusina. Joke lang? Joke lang? Bulong niya sa sarili habang naguhugas ng plato. Kung alam mo lang, hinalikan mo rin ako nun. Sandaling pumasok sa isip niya ang eksena sa party. Ang paghila nito sa kanya sa dilim at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noon. Aminin mo kaya? Sabihin mo kaya sa kanyang ako yung nanampal sa kanya at ninakawan niya ng halik ng matauhan? Bulong niya ulit. Napailing siya. Hindi pwede. Isang maling galaw lang. Baka bumalik siya sa dating buhay niya kasama ang ama niya at hindi siya tumakas para bumalik lang sa isang kulungan. Gayunpaman, madalas man silang parang aso't pusa. Araw-araw niya ding namimiss ang amo. Araw-araw niyang gustong marinig ang boses nito. At masaya na siyang nakikita niya lamang ang lalaki at nakakausap na pasundot-sundot lamang. Lumipas pa ang ilang mga araw, hindi niya kailangang umiwas dahil bihirang umuwi si Jerome. Pero ewan, parang mas hinahanap niyang presensya nito kapag wala. Isang hapon, habang naguhugas ng pinggan, O Katrina, tawag ni Susan. Pagkatapos mo dyan, kunin mo ng maruruming damit ni Sir Jerome sa kwarto niya ha? Po? Napalingon siya, bahagyang kinabahan. Nasa kwarto niyang laundry basket. Kumatok ka lang. Parang pinagpawisan siya bigla. Umuwi po ba siya? Kaninang madaling araw, hindi na kita ginising, pero hinahanap ka niya. Hinahanap po ako? Oo, sabi niya, where's the curly-haired one? Curly-haired one? Bakit daw po? Aba malay ko. Kibit balikat ni Susan. Napatawa siya ng bahagya. Hinanap siya? Pero agad niyang pinagsabihan ng sarili.
Si Katrina ka lang. Katulong ka dito at hindi daw siya pumapatol sa katulong. Kumatok siya sa pinto ng kwarto at walang ano-ano, bigla itong bahagyang bumukas. Hindi pala ito nakalapat. Sinilip ang loob at wala naman siyang nakita kahit anino pa ni Boss Yabang. Tinawag pa niyang pangalan nito ngunit wala din namang sumasagot. Kaya napilitan na lamang siyang pumasok dito at hanapin ng laundry basket ng mayabang niyang boss. First time niyang nakapasok sa kwarto na yun at wala siyang ideya kung saan nakalagay ang laundry basket ng amo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto at hinanap ang pakay. Tumungo siya sa loob ng banyo at nakita niyang may nakasampay doon na boxer. Kinuha niya iyon para maipasama sa labahan. Lalabas na lamang siya nang may makita siyang larawan malapit sa kama ng binata. Alam niyang babae yun sa figura pero hindi niya gaanong makita dahil malayo ito at may kalabuan pa ang mata niya in a distant. Nilapitan niya ito at kinuha ang frame para tingnan. "What are you doing?" Monotone ng boses na nagmamay-ari nito. Nabitiwan ni Katrina ang picture frame at dagli ang pinulot at ibinalik sa lalagyan. Ramdam niya ang pagkapahiya sa pakikialam sa gamit nito. Caught in the act siya. Tinitignan ko lang po sir pero hindi ko po nakita, promise. At pagtaas pa ng kamay niya, hawak-hawak ang boxer na kanina pa niya dinampot. Seryoso ang mukha ni Jerome na nakatitig sa kanya at bigla itong nagbago ng rehistro ng ekspresyon dahil sa kanyang inakto. Napailing-iling na lang ito at lumabas ang mapuputi nitong ngipin habang nakasandal sa dingding. "Anong ginagawa mo sa boxer ko? Bakit hawak-hawak mo yan?" Lumapit pa ito sa kanya na halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Sabay hablot ng boxer nito sa kamay ng dalaga. "Malinis yan. Sana inamoy mo muna." Sabay ngingisi-ngisi na tinalikuran ng dalaga. "Yak, bakit ko naman gagawin yun? Asawa ba kita?" Hindi mapigilan ang pagmamaldita ng babae sa amo. "Pwede naman nating itry." Hindi po ako pumapatulo sa boss ko, lalo na't mayabang." At padabog na papalabas na sana si Katrina nang hilahin siya ni Jerome papunta sa kanya. "Are you challenging me?" At humigpit pa ang pagkakakapit ni Jerome sa kanyang bewang. Tiningnan ni Jerome ang mukha ni Katrina, mula mata hanggang labi na nakakagat labi pa. "Maganda ka pa rin kahit walang makeup." Natutuwang nakikita ni Jerome kung paano magkaroon ng mixed emotion ang babae sa harapan niya. Galit, inis o tuwa at ngayon naman ay pamumula. "Sir Jerome, sasampalin mo din ba ako, Katrina?" Na ikinalaki ng mga mata ng dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin?" "Ang unang babaeng hinawakan ko sa bewang. Sinampal ako kasi tinulungan ko siya. Gagawin mo din ba?" Maamo ang mga mata nito at nakakainganyo ang mga salita. Nakaramdam ng awa si Katrina sa sinabi ng lalaki. Siya pala ang unang nakasampal dito. Napailing na lamang siya sa tanong ng amo. Ngunit mas ikinagulat niya ang sunod na ginawa ng lalaki. Unti-unting inilapat ni Jerome ang malambot niyang labi sa kanyang labi. Ikinagulat iyon ng dalaga. Ngunit manakanakay, gumanti na din ito sa banayad na halik na yun. Patuloy na siyang nagpaubaya. Tumungo ang lalaki sa bandang leeg ng dalaga at bumulong. "Akala ko ba hindi ka papatuloy sa boss mong mayabang?" Nakaramdam ng tila malamig na pagbuhos ng tubig sa buong katawan si Katrina. Pinaglalaruan siya ng lalaking nasa harap niya. Tumitig siya sa lalaking kaharap at hindi niya maiwasang itulak ito papalayo. Kinuha niyang laundry basket at tuluyan ng lumabas ng kwarto ni Jerome. "Wait, Katrina." At nilingon niya ito. "Akala ko iba ka sa iba. Sayang, mapaglaro ka rin naman pala." "Sir?" Matapos ang nangyaring halik, parang may switch na biglang pinatay si Katrina. Hindi na siya tumitingin ng diretso kay Jerome. Kapag nagsasalita ito, sagot niya ay maikli. Kapag nagbibiro ito, wala siyang reaksyon. Kahit ang simpleng good morning nito, tuwing magkakasalubong sila sa kusina, sinasagot niya lang ng, "Good morning po sir." Sabay alis niya. Sa una, inisip ni Jerome na lilipas din yun. Pero hindi pala. Isang umaga, nag-vibrate ang cellphone ni Katrina. Unknown number. "Good morning. Eat your breakfast." S. Napatingin siya sa screen. S? Bulong niya.
Pag-angat niya ng ulo, nandoon si Jerome sa kabilang mesa, umiinom ng kape, kunwaring busy sa tablet. May problema? Tanong nito hindi man lang tumitingin. Wala po. Kinabukasan, may dumating na cake habang nagdidilig siya ng mga halaman. Delivery po kay Miss Katrina, sabi ng rider. Napakunot ang noo niya. Ha? Sinong nagpadala? Hindi po naka-indicate ma'am, paid na po. Lumabas si Jerome mula sa sala, kunwaring nagtataka. Uy, may cake. Birthday mo ba? Hindi po. Baka may secret admirer ka. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nag-react. Ano bang paki mo? Palibhasa hindi mo kayang magbigay ng cake kung hindi birthday. Inggit ka lang. Bulong pa niya sa sarili na parang batang naghihimutok bago nilapag ang cake sa mesa. Kinabukasan ulit bulaklak naman, sunod chocolates, sunod ilang maliit na stuffed toy. Sa bawat pagbibigay, may curiosity na tumatakas sa dalaga kung sino ang humahanga sa kanya. At sa bawat pagbibigay, nandoon si Jerome, kaya naman sa bawat pagtanggap na ipinapakita ng dalaga, tuwang-tuwa siya sa mga ito. Hindi para pagsilosin lang ang lalaki, kundi para ipahiwatig na hindi lang siyang nag-iisang lalaki na pupwedeng magkandara pa sa kanya. Kung ano man ang itsura ng secret admirer niya, sa ngayon ay hindi pa muna mahalaga. Grabe ha, mukhang iba na yan. Sabi ni Jerome isang hapon habang hawak niya ang bouquet at inaamoy-amoy. Mukhang seryoso ang admirer mo. Gwapo siguro to. At sa salitang binitiwan ng amo, bigla siyang nagka-ideya. Tumingin siya sa amo at sa bulaklak at doon nabuo ang isang hinala. Kuya driver, gwapo po ba ang sender nito? Biglang baling ni Katrina sa driver. Natigilan ng driver. Palihim itong napatingin kay Jerome. Sa peripheral vision ni Katrina, kitang-kita niya ang pagnguso ni Jerome at bahagyang pagturo sa sarili. Gwapo po. Sagot ng driver, pilit ang ngiti, halatang naiipit sa sitwasyon. Talaga ba kuya? Anong pangalan? Wala pong nilagay na pangalan ma'am. Anonymous po. Saan nakatira? Ma'am, bawal po naming i-disclose ang ganyang bagay sa aming kliyente. Ganun ba? Kung ganun, pakisoli po lahat ng pinadala. Pero ma'am, kuya, ang trabaho ko dito katulong, hindi ang maglandi sa secret admirer. Sa katunayan, si Sir Jerome po ang amo ko. Bawal po sa amin ang magpaligaw at baka masamang tao pa yan. Tanggapin mo na, baka naman mabait yun. Sabat ni Jerome. Okay lang ako sir. Sagot niya. Diretso ang tingin nito sa wakas. Ayoko sa lahat yung mga lalaking hindi nagpapakalalaki. Yung nagtatago sa likod ng delivery app. Tumahimik si Jerome. Sige na kuya driver, pakibalik na po lahat, may trabaho pa ako. At siya'y tumalikod. Hindi niya nakita ang ngiti ni Jerome na bahagyang napalitan ng seryosong ekspresyon. Kinabukasan may bisita. Pagbukas ni Katrina ng pinto, muntik siyang mapakurap. Isang babaeng halos pang magazine ng itsura ang nakatayo sa labas. Mahabang tuwid na buhok, flawless ang makeup at elegante ang suot na dress. Hi, is Jerome here? Opo, sandali lang po. Tell him it's Bianca, kababata niya. Bianca? Pagpasok ng babae, tila biglang lumiit ang sala. Lumabas si Jerome mula sa kwarto at agad na napangiti. Bianca, it's been years. Masigla nitong bati, nagyakapan ng dalawa. Mahigpit, matagal, habang napahigpit ang hawak ni Katrina sa tray na dala niya. Grabe ka, he didn't change, sabi ni Bianca. Hinawakan ng braso ni Jerome. Still the campus heartthrob. Tumawa si Jerome. At ikaw, still the socialite queen. Umupo sila sa sofa at magkatabi. Masyadong magkalapit. Tawanan, kwentuhan, reminiscing. Diyan umiikot ang lahat ng oras nilang dalawa. At si Katrina, patuloy lang na nakamasid habang gigil na gigil sa mga tagpo kahit ayaw pa niyang isipin. Remember nung prom? You almost fought that guy for me. Sabi ni Bianca. Syempre, no one messes with my girl. My girl? May kung anong kumirot sa dibdib ni Katrina. Tahimik siyang nag-serve ng kape. Thank you, you're very pretty. Ngiti ni Bianca sa kanya. Salamat po. Pag alis niya sa sala, hindi niya maiwasang mapailing.
Ano ba to, Katrina? Bakit ka apektado? Tanong niya sa sarili. Buong hapon, narinig niya ang tawanan ng dalawa. Minsan, may bahagyang hampas sa braso. Minsan, may mahihinang sigaw ng, "Oh my God, you're crazy!" Parang may kumukulo sa loob niya na hindi niya mapigilan. Umiinit ang ulo niya at hindi siya mapakali at makapag-isip ng maayos. Pumasok si Jerome sa kusina bandang gabi. "Kumain ka na ba?" Magaan na pagtatanong nito. "Hindi pa po. Okay lang ako. Huwag niyo akong intindihin." Mabigat ang pagbagsak ng mga salita ng dalaga. "Bakit bang sungit mo?" "Ako? Masungit? Bakit naman? May karapatan ba akong magsungit sa amo ko?" Lumapit si Jerome. Isang hakbang, dalawa. Ginagawa mo na nga eh. Ang sungit ng tono mo." "Pagod lang ako, sir." "Pagod? Araw-araw kang pagod." Napaatras siya hanggang sa masandalan ng counter. "Bakit ba kasi ayaw mo nalang aminin na nagsiselos ka?" "Sir, huwag kang mag-assume." Mabilis niyang sagot na mas lalong nakapagpainit ng kanyang ulo. Nakakamatay ang pag-a-assume sa buhay, hindi ba? At ngumiti ng pilit si Katrina. "At akala niyo ba gwapo kayo? Hindi kayo gwapo para isipin niyo na lahat ng babae magsiselos kapag may kasama kayong iba." "Aray, so hindi pala ako gwapo at mas lalo ka palang hindi nagsiselos." "Hindi." Mabilis niyang sagot. "Sure ka?" "Oo." Lumapit pa ito, halos wala ng pagitan. "Masyado naman atang lumaki ang ulo niyo sa isang halik lang. Ngayon lang ba kayo nakahalik? Special ba yun sa inyo?" Sunod-sunod na tanong ng babae na walang kakurap-kurap. Nawala ang ngiti ni Jerome. "Oo, special." Sagot nito. Diretso ang tingin sa kanya. Saglit siyang natigilan pero agad niyang ibinalik ang tapang. "Eh di good for you." "Special kaya nakakainis kasi pakiramdam ko para sa'yo wala lang yun. Na para bang sanay na sanay kang gawin yun kahit alam kong hindi. Hindi ka ba talaga magpapakatotoo kahit halatang halata naman?" "Ano nga aminin ko? Na naiirita ako sa tawanan niyo? Na naiinggit ako sa kababata mong sosyalin? Na gusto kong hilahin ka palayo sa kanya?" "Oo." "Pwes hindi. Wala akong aaminin dahil wala naman talaga. Masyado ka lang talagang nalulunod sa ilusyon mo. Gusto ko lang namang malaman kung gusto mo rin ako." "Then that's it. Kaya may Bianca. Kaya may harutan na tawanan na para bang walang katapusan. Gusto mong malaman at makitang impact sa akin kung may kasama kang ibang babae, ganun ba? In short, sigurista ka?" "Hindi ako sigurista. Nananantya, oo." "Pananantya o paglalaro?" "Hindi ako naglalaro." "Talaga? Kaya ba yung driver kinuntsaba mo?" Napabuntong hininga si Jerome. "Fine. Ako ang secret admirer mo." "Alam ko." "Alam mo?" "Hindi ako tanga, sir." Lumapit ito at hinawakan ng kanyang braso. "Then why push me away?" "Because you think everything is a joke. Yung halik biro, yung panunokso biro, yung selos ko biro din." Hindi makapaniwala si Jerome sa salitang lumabas sa bibig niya. Tumahimik ang kusina. "See? Hindi ka makasagot sa lahat ng sinabi ko, hindi ba? Kaya pwede ba tigilan niyo na ako?" Akmang lalabas siya pero hinawakan siya ni Jerome sa kamay. "Hindi ako nakikipaglaro, Katrina. Gusto kita." "Pwes patunayan mo. Kasi hindi ako isang laruan na porkit nakita mo lang na naka-uniform ng pangkatulong, pwede mong gawin lahat ng gusto mo dahil ikaw ang amo ko. I am not your toy." At narinig nila ang tawag ni Bianca mula sa sala. "Jerome?" "Tinatawag ka na ng kababata mo, sir." Sumagot si Jerome kay Bianca nang hindi inaalis ang tingin kay Katrina. "Coming." Bago siya tuluyang umalis, bumulong ito. "Katrina, gusto kong malaman mo na hindi ko kailangan ng ibang babae sa buhay ko. Sapat ka na para guluhin ang mundo ko." "Hindi ko kailangang marinig yan, Sir Jerome." Iniwan siya ng binatang mag-isa sa kusina. Huminga siya ng malalim. "Hindi ako nagsiselos." Tanggi niya sa sarili kahit alam niya sa sariling ayaw niya ang ideya ng pagbalik ng lalaki kay Bianca. Ilang araw na pilit iniiwasan ni Katrina si Jerome. Kapag naririnig niyang yabag nito sa hallway ng malaking bahay, agad siyang lilihis ng direksyon. Kapag naroon ito sa sala, doon naman siya sa kusina. Sa palagay niya ganoon din ang binata. Parang may tahimik na kasunduan silang wag munang mag-cross ang landas. Hanggang isang hapon, nilapitan siya ng driver. "Miss Katrina,
Pinapakontak po kayo ni Sir Jerome. Kailangan daw po kayo sa kondo. Susunduin ko po kayo ng 6 p.m. Napakunot ang noo niya. Po? Bakit daw po? Pasensya na po miss, hindi ko rin alam. Siguro i-text nyo na lang po si boss. Pero hindi siya nag-text. Ayaw niyang magmukhang sabik. Hinintay na lamang niya ang oras ng muling pagkikita bilang mag-amo. 7:00 pa lang ng gabi, nasa kondo na siya. Tahimik ang unit. Inilapag niya ang mga dalang grocery at nagsimulang magluto. Nagprito siya ng isda, nagluto ng sabaw at nag-ayos ng mesa. Gusto man niyang magtampo, hindi pa rin niya magawang magpabaya sa tungkulin. Ngunit walang Jerome na umuwi. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nag-message siya kay Susan kung bumalik ba si Jerome sa malaking bahay. Ngunit hindi daw iyon nagparamdam doon. Wala siyang nagawa kundi i-message ang lalaki dahil sa pag-aalala niya. Sir Jerome, may gusto po ba kayong kainin ng dinner? Akala niya hindi ito makakapag-reply. Ngunit mabilis na tumunog ang kanyang telepono. I will eat here na lang. Kumain ka na ba? Reply niya with smiley. Opo. Do you want something pag-uwi ko? Galit ka pa ba? At hindi siya nakasagot pa. Siya'y natigilan. Maraming sagot ang kanyang naiisip. Hindi ako galit. Bakit hindi ka pa umuwi? Nasaan ka ba? Pero wala siyang naitype. Binura niya lahat. 12:00 ng hating gabi, wala pa rin si Jerome. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Hindi naman ito ganito kalate umuwi ng walang abiso. Napaupo siya sa sofa. Saglit lang sana siyang magpapahinga pero nakatulog siya sa kakahintay sa binata. Mag-3 ng madaling araw nang magising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Sir? Agad siyang napatayo sa pagkakahiga niya. Nakita niya si Jerome na halos hindi makalakad ng tuwid. Lasing na lasing at gusot-gusot ang polo. Jerome! Napalapit siya at agad itong inalalayan. Grabe ka naman, bakit ka nagpakalasing? Hindi ka naman sanay na uminom ah. Shh, I'm fine. Bulong nito pero halatang hindi. Inakay niya ito papunta sa kwarto. Pinahiga sa kama. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at saka bimpo. Marahang pinunasan ng mukha nito. Unti-unting nagmulat ng mata si Jerome. Tinitigan siya nito. Sa harap ni Katrina, unti-unti nitong hinubad ang pang-itaas na damit. Napahinto si Katrina sa pagpunas ng katawan ng lalaki. Napalunok siya ng sunod-sunod. Never pa siyang nagka-boyfriend at ngayon may isang Adonis na nasa harapan niya. Makinis ang balat at malinaw ang hulma ng mga muscles. Napansin ni Jerome ang reaksyon niya at bahagyang ngumiti. Are you impressed? Pabiro nitong tanong. Po, hindi ah. Marami na po akong nakitang ganyan. Oh, really? Hinawakan nito ang kamay niya at dahan-dahang inilapat sa abs nito. 6 yan. Yung kanila ba? Inaakit mo ba ako o inaasar? Ngumiti lang si Jerome. Ang ngiting yon, yung bahagyang pagliit ng mga mata, parang may sariling epekto sa kanya. But, hinila siya nito palapit at hinawi ang buhok niya sa likod ng tenga. I like you. Like lang? Sagot niya. Pilit pinananatili ang tapang kahit kabado sa ginawa ng lalaki. I like your humor. Humor lang? Mas lalo itong lumapit at kinabig siya palapit. Napakislot siya. Jerome, babala niya pero mahina. I think I'm falling in love with you, Katrina. Bulong nito sabay hawak sa kanyang pisngi. Napatitig siya sa mga mata nito. Joke na naman ba to? Challenge? O lasing ka lang? Sorry sa nangyari last time. Mali ang timing ng biro ko. Pero hindi na joke ang lahat ng to. Gustong gusto na talaga kita. And Katrina sealed him with a kiss. Mainit ang mga halikang yon kumpara nung una. Sa isang halik nagsimula lahat at doon din sila nagkatagpo at ganap na naging isa. Nagising si Katrina kinabukasan sa liwanag na sumisilip mula sa bintana. Mabigat ang katawan niya, masakit ang ulo, mainit din ang pakiramdam. Napansin niyang nakayakap pa rin sa kanya si Jerome. Bigla itong nagmulat ng mata nang gumalaw siya. Nilalagnat ka, nasaktan ba kita? Agad nitong sabi nang makapa ang noo niya. You're burning. Okay lang ako, nabigla lang yata yung katawan ko sa laki ng... Mahina niyang sagot at natawa si Jerome. Malaki ang?
at nagpakita pa ng pilyong ngiti. Wala po, kuha lang ako ng tubig. Tumayo siya at nagbadyang maglalakad nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang kalamnan. Ang sakit, daing niya. Okay, just stay here. I'll take care of you. Lahat ng pangangailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Ang OA mo, Jerome, ha? Ganun talaga. Nasuktan kita eh. Basta promise me na ikaw naman ang bahala sa lahat ng pangangailangan ko sa gabi. Sabay pa cute pa nito sa harap niya. Mukha mo. Ilang araw siyang ipinahinga ni Jerome. Hindi siya pinabalik sa malaking bahay. Siya mismo ang nagluluto, nagpapainom ng gamot at nagbabantay sa kanya. Paano si Justin? Tanong ni Katrina minsan. Hayaan mo ang kapatid ko, may kondo din siya. At naghahanap na ako ng ipapalit sa'yo. Ha? Papalitan mo na ako sa mansyon? Siyempre. Ayoko nang kumain ng sunog at maalat na sunny side up. Grabe ka. Tinawanan siya ni Jerome bago siya sinubuan ng sopas. Girlfriend na kita, tapos katulong ka pa rin? Anong klaseng boyfriend naman ako nun kung hahayaan ko yun? Tandaan mo, ayoko nang may iba ka pang pinagsisilbihan maliban sa akin. Dapat ako lang. At kung pagsisilbihan mo naman ako, kahit sa gabi lang okay na ako dun. At sino namang may sabing pumapayag akong maging girlfriend mo? Ako, sabi ko, at wala ka magagawa. Sabay kurot sa kanyang tagiliran. Nasa gitna sila ng harutan nang biglang magring ang phone ni Jerome. Sinagot nito ang tawag at biglang sumeryoso ang muka. Tumayo ito at tumalikod habang nakikinig. Narinig niya ang ilang salita. Send the documents. Evidences, email. Pagkababa nito ng telepono, tahimik ito sandali. Okay ka lang? Tumingin ito sa kanya. I want to marry you. Papayag ka ba? Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Seryoso ka ba? Oo, papayag ka ba? Oo, pero hindi mo pa ako ganun kakilala, Jerome, para magdesisyon tayo. I already heard your answer. Ipapaayos ko ang documents natin, Miss Katrina Olivar. Parang tumigil ang kanyang mundo. Olivar? I already know everything. Alam ko na kung sino ka talaga. Alam ko ang tunay mong pangalan. Alam ko kung bakit ka nagpakilalang Katrina lang. Hindi ka kulot, hindi ka maitim, at mas lalong wala kang nunal malapit sa labi. Ikaw yung babaeng nagnakaw ng halik sa akin at biglang nanampal. Ikaw rin ang babaeng una ko pa lang, hindi na nagpatahimik sa puso ko. Pinaimbestigahan mo ko? Nanginginig ang kanyang boses. Oo, kasi kailangan kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko si Catalina. Pero kahit ganyan ang itsura mo ngayon at iba ang status mo, nakilala ka pa rin ng puso ko. Pinahirapan mo akong magpigil ng pagmamahal ko sa'yo. Pinag-isip mo ko kung paanong haharapin ang pamilya ko. At higit sa lahat, pinangulila mo ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako. Kahit ibang pangalan, ibang itsura, ikaw pa rin ang ginugusto ng puso ko. Napaluha siya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Jerome. Kung alam lang ni Jerome na hindi madali ang magtago sa katotohanan. Your father is sick. Kailangan mong bumalik sa villa. Pero gusto kong bumalik ka bilang asawa ko. Magpapakasal tayo kahit west lang. Mag-church wedding tayo. After mong masettle ang lahat sa pamilya mo. Lumapit si Jerome sa drawer at may kinuha. Isang maliit na kahon. Namili kami ni Manang. Hindi ka sumama pero hindi pwedeng wala ka. Binuksan nito ang kahon. Isang napakagandang singsing ang kumislap sa loob. Lumuhod dito sa harap niya. Will you marry me, Miss Catalina Olivar? Hindi niya na napigilan ng ngiti sa gitna ng luha. Yes. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Napatalon siya mula sa kama at yumakap dito. I love you. I love you too. Ngumiti siya ng pilya. Halika, gumawa na tayo ng baby. Tumaas ang kilay ni Jerome. Hindi ko na ba aaray? Uungol na lang. Sabay tawa. Tinawanan siya ni Jerome bago siya muling hinalikan. Mas puno ng pangako kaysa tukso. Sa wakas, hindi na sila magtataguan ng damdamin. Sa kabila ng estado, apelyido at nakaraan, pinili nila ang isa't isa. At sa pagkakataong yun, sapat na yun. Tahimik ang buong kabahayan nang bumaba sina Jerome at Catalina sa sasakyan. Ibang-iba ito sa alaala ni Catalina. Dati, maliwanag ang mga ilaw sa hardin. May maririnig na tawanan ng mga bisita.
kalansing ng mga baso at malakas na boses ng kanyang ama na nagbibigay ng utos sa kung sino mang hindi kumikilos ng maayos. Ngayon, tila nanlumo ang mansyon. Tahimik, malamlam ang ilaw, parang nawalan ng buhay. Humigpit ang kapit ni Jerome sa kamay niya. Ready? Huminga siya ng malalim. Hindi, pero kailangan. Pagpasok nila, agad siyang sinalubong ng isang matandang kasambahay na matagal na nilang kilala. Nasaan si Dad? Diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot ang maid. Yumuko ito, tila nagpipigil magsalita. Kinabahan siya. Nasaan si Dad? Mas madiin niyang ulit. Catalina. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Mabagal iyon, mahina pero malinaw. Hindi na kasing balasik noon. Anak, nagbalik ka. Napatigil siya. Sa dulo ng sala, may isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Payat, namayat ang muka, may bahid ng kahinaan ng dating tindig. Hindi iyon ang ama niyang dating matatag palaban at halos hindi matinag ng kahit sinong negosyante sa industriya. Dad? Lumapit siya, nanginginig ang mga tuhod. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Nag-alala ako, natakot ako. Nakita niyang namumuo ang luha sa mga mata nito. Patawarin mo ko. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Catalina. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ng kamay ng ama. Ako dapat ang humingi ng tawad, Dad. Tumakas ako. Hindi ako nagpaalam. Pinilit kita. Pinilit kitang sundin ang gusto ko. Nakalimutan kong may sarili kang pangarap. Nakalimutan kong anak kita bago ka maging tagapagmana. Hindi na siya nakapagsalita. Niyakap niya ang ama. Mahigpit. Sa likod nila, lumapit ang kanyang ina. Mas tahimik, mas payat din kaysa dati. Catalina, akala ko hindi ka nababalik, anak. Ma'am, yumakap din siya rito. Nagkahalo-halo ang luha at yakap sa gitna ng malawak ngunit tahimik na sala. Maya-maya, napansin ng ama ang lalaking nakatayo sa di kalayuan. At sino ang kasama mo? Huminga ng malalim si Catalina at tumayo. Dad, Ma'am, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Jerome. Lumapit si Jerome, maayos ang tindig at magalang nang umiti. Good evening po, sabi nito, bahagyang yumuko bilang paggalang. Naningkit ang mata ng kanyang ama. Jerome Monteverde? Maingat nitong tanong, bahagyang umiti si Jerome. Opo, napabuntong hininga ang kanyang ama. Kilala kita. Isa ka sa pinakabatang CEO na pumasok sa top rankings nitong nakaraang taon. Napatingin si Catalina kay Jerome. Dad, nahihiya niyang sabi. At hindi ka basta-basta. Dugtong ng ama habang nakatingin kay Jerome. Hindi ako binigo ng anak ko sa pagpili. Dad, namula siya. Ngumiti ang ama. Isang ngiting matagal niya nang hindi nakita. Salamat sa pagbabalik sa kanya. Seryosong sabi nito kay Jerome, hindi mapigilan ang pag-iyak. Hindi ko po siya pinabayaan at hindi ko po siya pababayaan. Mahal ko po ang anak ninyo. Sagot ni Jerome, isang pangakong lalong nagpalambot sa puso ng ama ni Catalina. Salamat. Umiiyak na bulong sa hangin ni Catalina kay Jerome. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting bumuti ang kalagayan ng ama ni Catalina. Dahil sa therapy, gamot, at higit sa lahat sa presensya ng anak, unti-unti itong nakakatayo. Isang hapon, nasa hardin sila. Dad, dahan-dahan, sabi ni Catalina habang inaalalayan ng ama na sinusubukang makalakad. Hindi mo ba ako kilala? Sagot nito, may bahid ng dating yabang. Ako ang ama mo. Malakas ako't kayang-kaya ko to. Oo na, ikaw na ang boss. Ilang hakbang, 3, 4, at sa wakas, nakalakad ito ng walang tulong. Napaluha siya. Ang drama mo, parang ikaw yung nasa wheelchair. Grabe ka, Dad. Naging biruan pa nila ang itsura niya noon. Hindi ako makapaniwalang nagpakulay ka pa talaga ng balat. Natatawang sabi ng ama minsan. At yung buhok mo, mukhang nakuryente kaya namatay. Dad, kailangan kong mag-disguise. Next time, sabihan mo na lang ako.
Hindi mo kailangang mag-ala teleserye. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring bumangon ang kumpanya ng kanilang pamilya. Si Catalina mismong humawak ng operasyon. Inisa-isa niya ang mga problemang iniwan ng crisis. Kinausap ang mga investor. Inayos ang mga kontrata. Kasama si Jerome bilang katuwang at gabay. Sigurado ka? Tanong ni Jerome minsan. Anak ako ng ama ko, isa akong Olivar. Hindi ako dapat sumuko. Isa pa, nandyan ka naman, di ba? At hindi nga. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa dating pwesto ang kumpanya sa industriya. Mas matatag, mas organisado, mas makatao. Nagpakasal sila ni Jerome sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Walang yabang, walang ingranding palabas, pero puno ng pagmamahalan. At isang hapon, bumalik siya sa mansyon. Dad, nasa veranda ang ama, nagbabasa ng dyaryo. Oh, CEO na anak ko. May sorpresa ako. Tumaas ang kilay ng ama. Ano na naman yan? Baka magpakulay ka na naman ng buhok. Hindi ah. Umupo siya sa tabi nito. Tahimik siyang ngumiti. May inilabas siya mula sa bag. Isang maliit na kahon. Binuksan niya iyon at inilapag sa mesa. Isang pregnancy test kit. 2 malinaw ng guhit. Nanlaki ang mata ng ama. Hindi ito agad nakapagsalita. Dad, magiging lolo ka na. Nanginginig ang kamay ng ama habang kinukuha ang test. Tuluyan itong napaiyak. Yakap nito ang anak ng mahigpit. Salamat. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Napahagulgol na rin siya sa balikat ng ama. Pangako, hinding-hindi ko pababayaan ang apo ko. Higit pa sa pagmamahal ko sa iyo ang ibibigay ko. Sa wakas, buo na ulit ang pamilya. May kapatawaran, may bagong simula, at may bagong buhay na darating. Isang patunay na kahit gaano kagulo ang nakaraan, may pagkakataon pa ring bumalik, maghilom at magsimulang muli.